DZXL 558. Nanguna sa inyong mga radyo. Magandang gabi mga katipon sa Pilipinas. Ito po ang ating katipunan. Muling sumasa inyo mga tagapakinig upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magbigay liwanag at higit sa lahat, makinig sa inyong mga daing at kuro-kuro hinggil sa mga problemang patuloy na nagpapahirap sa ating kalagayan at kabuhayan. Sa susunod na oras, sisikapin po namin ipaliwanag ang iba-ibang bahagi ng ating ekonomiya at ang mga mabibigat pang local and international issues na may malaking epekto sa ating buhay at kinabukasan. Ito po ang inyong katipon na si Butch Valdez, kasama ang iba pa nating katipon dito mula sa Save the Nation Movement. Finally, out of the hospital, andito na po ang ating magiting na kaibigan na si Cal Lemmy Rojas. Siya po ang head convener ng Save the Nation. Andito siya. Kasama na po natin. Nandito din of course si Cathy at si Ver Archibido. Kami lahat dito ay nang-aanyaya sa inyo na makibahagi sa ating talakayan at sa pagsusuri ng ating kasalukuyang problema at paghahanap ng kaukulang solusyon. Kaya, kabos, nandito ko, buhay na buhay. Hoy, nako, buhay, mas buhay. Kaya, unang-unang babati natin yung ating mga tagapakinig ng Save the Nation Movement, kabos, sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, batiin ko rin yung aking mga kabalen sa Candaba. Yung mga kaibigan nating militar na halap nating nakikinig sa atin lagi. Yan, kabos. Yes, so, batiin ko rin yung aking mga apo. Si Cheska, si Charmaine, si Chim, si Erica, at yung balikbayan kong apo, si Pia, saka yung nanay niya, si Lynette, galing ng Canada, abot. Dito sila nagbabakasyon. So, batiin ko rin, abot, baka makalimutan ko na naman, yung dati kong girlfriend. No. Ngayon, lifetime partner ko na. Si Carmelita Rojas. Magandang gabi po. Nakabot yung ano, yung sa aking pagka-hospital, ano, tapos medyo pasalamat ako ang... mga nurses mo doon. Nabalita ko, magaganda yung mga nurses mo doon. Kasi gusto ko pasalamatan yung Lord, ano, si Lord, na binigyan pa ako ng medyo mahaba-habang buhay at sana yung... Nadagdagan ko pang 50 years. Sana mabot ako ng 101 lang. Okay naman, sige. Kasi kabot alam mo itong ano, ang kaya siguro bago man lang ako mawala din sa planetang to, gusto kong makita yung ano, yung ating tinataguyod na Save the Nation. Gusto kong makita yung mga ating mga apo, mga kabataan at ang susunod na henerasyon ay matikman naman lang ang tunay na kaginhawaan sa buhay. That's right. Kaya yun, yung mga nakikinig sa atin, pare-pareho po tayong ano, umasa na darating yung araw na magtatagumpay tayo. So, kabot sa ito, may mga babatiin pa pala ako, yung si Colonel Jean Mariano, no? Yes. Retired Philippine Marine. Maraming mga kasama yan. Si Julius Villanueva, si Bert Losada, si Rolly Verdeo,
Batiin ko rin kabot. Yung palang mga sa John G. Homeowners Association, nakikinig para sa atin yung mga grupo ng mga ano yan, mga landowners, yung dating, ngayon sila parang gumawa sila ng association doon, yung John G. Homeowners Association. Yung si Panguna, si Lito yan. So, batiin ko rin si Christopher Baloran ng Maligaya. Yung mga taga Maligaya po, binabati kayo ni Andy. Ayan. So, andito si Andy, nakabantay. Si Bert Lusada, balitin natin, si Albino C. At saka si Julius, laging nakikinig sa atin yan, Kabots. So, yun lang, Kabots. Sana, yung sana natin, siyempre, maging totoo na yun. Sa itong bagong administrasyon natin, sana may pabot natin sa kanya kung ano talaga kahalagaan ng ating itinataguyod, Kabots. Okay, very good. Diyos maray na banggi sa Indong Gabos na mga kabanwa. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng RMN DZXL at syempre ng palatuntunan ni Professor Butch Valdez, ang ating katipunan. Happy listening nga po pala kay Archbishop Oscar Cruz at gayon din sa aking mga anak na nakikinig ngayon, nakamonitor sila ngayon sa bahay. At syempre magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-membro ng Save the Nation Movement, ng grupo rin ng Philippine Science Journalist Mega Manila. At syempre, yung mga nandyan, bukas ay pupunta ako sa Bukidnon. Nandyan po ako sa Manolo for Teach at Maramag, Bukidnon. Yan, 2 days po akong nandyan at sana po madala ko rin yung ideals ng Save the Nation movement doon. At syempre, happy listening nga po pala sa lahat ng ating mga kaibigang taxi driver. Si Verna mag-iisa-isa niyan. At syempre sa lahat ng mga kasapi ng Save the Nation movement. At gayon din, lalo na kay Ate Malu Kerubi, namimiss ko na siya. Kailan kaya ako makakapunta sa kanila, Sir Butch? Sa Bacolod. Yun ang gusto ko mapuntahan. At syempre, ang ating mga kaibigan from National Confederation of Irrigators Association at ang ating from National Press Club and Quezon City Press Club. Magandang gabi po sa inyo. At sa lahat po ng ating mga kabataan na nandyan po ngayon na nakikinig po sa atin at yung mga kaibigan natin from na OFW na nakatunghay po sa pamagitan po ng internet. Happy listening po sa inyo at manindigan po tayo sa katotohanan nang hindi po tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po ito ng Save the Nation Movement. Okay, good evening po sa lahat. Ito po ang ating po si Verb mula po sa Save the Nation and of course La Rouge Movement. At ayan po, binabati natin lahat ng sumusubaybay sa ating mga social media accounts, no? Nag-email, nag-text sa atin, no? At binabati natin si Mr. Alan Arroyo. Yan, lagi nakikinigan sa atin, maging ang kanyang may bahay, no? Sila PJ, sila Benny at ang tropa niya dyan sa Luneta, no? Tsaka sila Lawrence and of course yan nga si Malu. At sa lahat po ng nakikinig sa ating mga taxi drivers, ayan. Bakit ba ang lakas-lakas natin sa mga taxi drivers, lahat ng, pati na yung mga sa Uber tsaka sa Grab, no? O yun, free advertisement na yan, Uber tsaka Grab, pero andalas na, apparently nakikinig sila, no? So magandang gabi sa inyo lahat yan, mga drivers of taxis, Ubers and Grab taxis, no? Mag-ingat po kayo, no? Pero at any rate, salamat po at nakikinig kayo dyan. By the way, dito sa mga militar, marami pa lang nakikinig na retired and active members of the Armed Forces of the Philippines in all services pala, no? So magandang gabi po sa inyo, saludo po kami sa inyo. Both active and retired. No? Alam mo ba, hindi daw nagre-retire talaga yung mga yan kasi ang puso nila nandyan pa. Not only that, no? Ang dalas daw, itong mga retired, no? Ang mga anak nila
are in service. Kasi meron sila palaging nai-influence na isa o dalawa sa kanilang mga anak na pumapasok sa serbisyo. No? So, kadalasan, kung nasa Navy sila, Navy din yung anak nila, yung mga ganyan. No? So, talagang hindi aalis because it's like a sector of our society. No? So, saludo po kami sa inyo. May kasabihan kabot sa old soldiers never die. They just fade away. At pati na rin, of course, sa kapulisan, itong mga Philippine National Police, pati na yung mga members ng PNPAA, Alumni Association ng PNP Academy, no? At nandyan na po tayo. Father Pete, magandang gabi sa iyo, Father Pete. No? Anyway, thank you for listening and hope we see each other again. Ang ating pong katipunan text for those who want to send us messages, questions, comments, whatever, 0917-964-8818. Ulitin ko po, 0917-964-8818. Ang hotlines po natin, if you want to join us dito po sa ating talakayan, 882-2374, 882-2376 at 882-2378. If you're on the internet at gusto nyo pong makita, we are live streaming on the net. No? I-google nyo na lang po RMN Radio o rmnnews.com/TV. Dadalhin po kayo ng Google doon. No? And if you want to learn and get in touch with, be abreast of what is happening outside the Philippines, ito pong nangyari sa iba-ibang lugar sa mundo, lalo na yung mga dyan sa Middle East, dyan dito sa Eastern Europe, sa Europe, sa Amerika, Japan, China, lahat po yan. No? Makikita nyo po dito sa larouchepac.com, LAROUCHEPAC.com. And finally, if you want to send us email, we are at larouchephilippines@gmail.com. Okay, andito na naman po tayo. Before we umpisaan natin ang ating talakayan, babasahin po ulit ni Kathy. Ito pong ating message, ating declaration ng Save the Nation. 3 agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. 3 urgent steps for the survival of our nation. These are for people that are close to the President-elect, and you may want to suggest this. No? Kasi para magkaroon naman po tayo ng tamang direksyon. No? Tatlong agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. Habang ang buong mundo ay dumaranas ng malawakang pagguho ng pandaigdigang ekonomiya at sistemang pananalapi, sa kabila ng marami at paulit-ulit na mababala ng LaRouche Movement, ang isang pabayang pamahalaan, mga walang kakayanang mga tagapamahalang ekonomista at mga litong mamamayan ay walang magawa't nakatungangan na lamang sa walang humpay na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Habang ang mga patakarang pang-ekonomiya, gaya ng malayang pag-aangkat o import liberalization, pagsasapribado at deregulasyon, maging ang ating pag-angkop bilang isang ekonomiyang naninilbihan na lubhang nakasandal lamang sa pangingibang bansa ng mga Pilipino bilang mga alila,
Sa halip na paunlarin ang ating pansakahang industrial na naglilikha ng tunay na trabaho, ay napatunayang naging daan upang sirain ang kakayanan ng ating lipunan na manatili bilang isang bansa. Habang ang sistemang floating exchange rates na ipinatupad noong 1971 hanggang 1972 ang nagsilbing paraan upang ang mga sakim at ganid na nagpapautang sa buong mundo, ang Inter-Alpha Group o mga institusyong pinansyal na kinakatawan ng IMF na magpataw ng paulit-ulit at walang humpay na pagpapaliit ng halaga o devaluation sa ating pananalapi, nang sa gayon ay kusa at malupit na nadaragdagan ang ating nakaimbak na utang panlabas at immoral na pagbabayad nito. Habang ang ating bansa ay isinuong sa halos lubos na pag-asa lamang sa pag-aangkat ng langis sa pamamagitan ng pagbasura ng maaring naging pangunahing pinagmumulan ng pinakamatipid, maaasahan at katutubong pagkukunan ng enerhiya, ang Bataan Nuclear Power Plant. Habang ang kasalukuyang umiiral na kalagayan ng buhay ay malubhang lumalala sa antas na hindi pa nararanasan sa kasaysayan at sa hindi matiis na kalagayan kung saan ang kawalang pag-asa at pagsuko na lamang ang nakayayanig na katotohanang hinaharap ng mga kinalimutang mga Pilipino. Habang ang kasalukuyang gobyerno ay paulit-ulit na napatunayan ang kanyang malalang kawalang kakayanan, sagad sa korupsyon at walang awa at damdamin sa tumitinding kalagayan ng kahirapan na dinaranas ng taong bayan. Habang ang makapangyarihang mga politiko, maimpluwensyang negosyante at mga ikonokwak sa edukasyon ay nagkaisa na iligaw ang mamamayan sa paraan ng mga dinoktor na survey, gawa-gawang estatistika, mapanlinlang na propaganda at maling edukasyon. Habang ang ating mga kababayan ay hinahandugan ng mga libangang pampolitika na halos hindi naiiba sa mga pang-araw-araw na telenovela ng mga politiko na inaalok ang kanilang mga sarili bilang panghaliling mga pinuno, siksik sa mabulaklak na pananalita, ngunit salat at hubad sa mga dakilang kaisipan, ay patunay lamang ng kanilang kakulangang karunungan at pag-uunawa sa mga suliranin at ang kakapusan ng hinihiling na kagitingan upang gawin ng tama at harapin ang tunay na suliranin upang mailigtas ang mga buhay ng mga nagugutom na Pilipino. Habang tayo patuloy sa paglala patungo sa kaguluhan at anarkiya, dumaranas ng pagkawalang kakayanan ng pamahalaan upang ipagkaloob ang mga pangunahing paglilingkod sa pangangalagang pangkalusugan at pangkapayapaan at pangkaayusan na dinagdagan pa ng paglaganap ng mga kriminal politiko na warlords na sangkot sa weteng, droga at buong pagmamataas na namamayagpag ng walang pakundangan. Panahon na upang isakatuparan ang ating karapatan at tuparin ang ating mga tungkulin bilang mga mamamayan at mamakabayan ng Republika ng Pilipinas, na obligahin itong kasalukuyang pamahalaan na ipatupad ang mga agarang pangunahing hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa, upang agad na maiwasan ang karagdagang pagbubuwis ng buhay ng mga Pilipino dahil sa gutom at karamdaman, at mabigyan ng katiyakan ang pag-unlad ng mga susunod na salinlahi. Sa mga layuning ito, mariin naming iminumungkahi ang mga sumusunod na agaran at nararapat na mahakbangin na dapat ipatupad sa lalong madaling panahon. Una, ang agad na pagpapatupad ng isang malawakang may bisang agham na infrastrukturang programang pambansang paglikha ng pagkain o Science-Driven Infrastructure-Based Massive National Food Production Program,
upang paramihin ng ikalawa, ikatlo o ikaapat na beses ang panustos ng pagkain. Pinangungunahan ng gobyerno at lahat ng kanyang mga sangay, pampribadong sektor at mga samahang sibika. Ito ang dapat maging pangunahing proyekto ng gobyerno bilang pasimulang pangtanggol laban sa pinakamalubhang inflasyon o hyperinflation. Ikalawa, ang pagpapaandar ng Bataan Nuclear Power Plant bilang bahagi ng isang programang pagpapaunlad ng enerhiya na binubuo ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan ng enerhiya at agad na magtatag ng programa sa pagpapaunlad ng enerhiyang nuklear. Hindi lamang upang magbigay ng pinakamalinis at pinakamatipid na kuryente, maaasahang mapagkukunan ng enerhiya para sa pag-unlad ng pansakahang industrial, patubig at mga pamamahalang pangasiwaang panubig o irrigation and water management systems, mga sistemang pangmaramihang sasakyan na pang-alahatan o mass transit systems, kundi upang siyasatin pa ang iba pa nitong makapakinabangan, partikular ang paggawa ng maiinom na tubig mula sa mga plantang pinaandar ng nuklear na nag-aalis ng asin sa tubig dagat o nuclear-powered desalination plants, ang paglilikha ng mga isotopes na ginagamit sa makabagong mga pasilidad ng paggamutan at ang paggamit ng hydrogen bilang pamalit na mapagkukunan ng panggatong. Ikatlo, ang paghayag ng pagliban ng pagbabayad ng utang panlabas. Ngayon ay higit sa 10 bilyong dolyar bawat taon. Pagbayad ng malupit pasakit ng mga utang na natamo lamang sa pagpapaliit ng halaga ng ating piso at tinitipon sa pamamagitan ng mabisang pagpapatupad ng value-added tax o isang uri ng buwis para sa lahat ng mga namimili at kumukonsumo, pagtaas ng singil sa kuryente at tubig, buwis sa paggamit ng kalsada o highway toll fees, pagtaas ng singil sa iba pang mga infrastrukturang pampubliko at makalakal na lubhang pinabibigat ang buhay ng mamamayan. Hindi lamang ang mga ito ang sagot sa mga pinakamalalang suliranin ng ating bansa, ngunit kung tayo'y kikilos bilang isang bansa sa pagharap sa isang mapanluray na paparating na pandaigdigang krisis pang-ekonomiya, ang agarang pagkilos sa ganitong mga pamamaraan ay kinakailangan. Ang alternatibo ay isang antas ng tagutom at kamatayan na hindi pa nararanasan sa ating kasaysayan. Ang tunay na pamumuno ay inaasahang paglilingkuran ang kapakanan ng mga mamamayan at wala nang iba pa. Siya ay inaasahang maghahatid ng katotohanan lamang at hindi makasinungalingan. Siya ay inaasahang magliligtas ng buhay at hindi sirain ito. Kung itong kasalukuyang pamahalaan ay patuloy na pagtataksilan ang kanyang sinumpaang tungkulin at maging sanhi ng labis na paghihirap at pasakit na lalagpas sa kakayanan ng pasensya at pagtitiis ng mga Pilipino, nanganganib ang gobyerno na mapalitan sa pamamagitan ng malayang kalooban ng mga mamamayan, kahit ito pa ay nangangahulugan ng pagbuwis ng kanilang mga buhay. Nananawagan kami sa lahat ng mamakabayan at umiibig sa ating bansa na sumama sa amin na labanan ang kasamaan na lumikha ng kasalukuyang mga pasakit na ito. Samahan ninyo kaming ukitin ang isang magandang kinabukasan para sa ating kabataan. Kumilos tayong may pagkakaisa sa mga itinataas ang dangal ng mga tao bilang natatanging nilalang sa wangis ng Diyos, pinagkalooban ng mga hindi mahiwalay na karapatan sa buhay, kasarinlan at pagkamit ng tunay na kaligayahan.
kasabay ng mga tunay na patriotiko ng lahat ng mga malalayang bansa. Talunin natin ang makapangyarihang nais wasakin ang diwa at layunin ng tao upang tumuklas ng katotohanan na kung wala nito ay hindi maaring magkaroon ng katarungan, walang kapayapaan at walang kaunlaran. Ito ang mga prinsipyong huhubog ng saligan ng isang panibagong pandaigdigang muling pagsilang o anyong global renaissance, isang bago at makatarungang pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya o anyong just economic world order, isang daigdig ng kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Ilagdaan, Save the Nation Movement. Talagang galing. Magpagaling gamot sa TGP, magaling. Singbisa ng branded at singgaling. Yes! Kayang-kaya magaling. Basta generic medicine gamot sa TGP. The generic pharmacy. Magaling! Ang resetang sigurado, may generics. Magre-reseta ba si Doc ng masama sa'yo? Tandaan, basta generics at gamot pang maintenance, TGP, the generics pharmacy lamang. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,700 branches nationwide to serve you. DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Okay, balik po tayo dito sa ating katipunan. Ito po ang inyong katipunan sa Butch Valdez at kakatapos ang pubasahin ni Cathy. Ito pong ating deklarasyon ng Save the Nation Movement na matagal na po natin paulit-ulit na binabasa para sa mga kinaukulan, para sa ating mga listeners of course, pero particularly para sa mga kinaukulan ngayon, lalo na this is an opportune time for the entry of a new government, a new policy at na nagtutulak ng system change. Napaka-importante po itong sa ating pong palagay, makakabigay ng pag-asa sa taong bayan. If the present administration or the incoming administration decides to take it on. Ano po yun? 3 agarang hakbangin para sa kaligtasan ng ating bansa. 3 urgent steps for the survival of our nation. Number 1, a science-driven, infrastructure-based, massive food production program. Food production program po, massive. Ang goal nito to double, to triple, or even to quadruple the amount of food that we are going to be producing. At lahat po ng ahensya ng gobyerno ay dapat nakatutok dito. Lahat ng pwede niyang isama dito na pribado sektor, isama na niya. Pati na rin yung mga NGOs. The nation must move as one to bring up the food production even up to quadruple the amount that we're doing now. And it must be science-driven. Wag na po tayong mag-isip-isip pa dahil the science for increasing yield, increasing food production, yung mga teknolohiya is available outside, and it's there for us to tap. Dahil umuubro na po sa iba-ibang mga bayan. They will help us produce more rice, more corn, more fish,
more fruits, more meat, more milk, if we only use technology available. And it also must be anything that has to do with food production must be infrastructure based. Ano po yung infrastructure na importante dito? Energy at tubig. Magkasama po yan. Sa matter of fact, sa mga iba-ibang mga bayan, alam mo po yan, yung Ministry of Energy and Water, magkasama po yan. Hindi po nila pinag-ihiwalay ito. Why? Because yung energy, nakikita nyo pa, power generation, meron silang nuclear, meron silang ganito, meron silang coal, meron silang oil, mga iba, meron din silang solar, meron din silang wind, no? Pero, aside from that, meron din silang geothermal at meron din silang hydroelectric. Dito po dumapasok yung tubig, no? Yung pong tubig, lalo na makikita nyo marami tayong ilog, no? Yung mga ilog natin, napakadami po niyan, siguro abot na tayong mga 2,000 ilog dito sa ating bansa. Is untapped natural resource. No? Meron po tayong nakikitang mga dams that have been produced. No? Meron isa yata panahon ni Gloria, meron din. Pero lahat yan galing po sa plano ng nakaraan rehimen ni Marcos. Medyo nadidelay, pero nevertheless, nagagawa. But we need to do more of this. No? We have to study the amount of rivers we have, and the engineers and civil engineers will quantify, and electrical engineers will quantify how much water is needed to produce electricity. Tapos, dito po sa mga daluyan ng tubig. Alam niyo po yung tubig galing po sa kabundukan yan, lalong-lalo pag tagulan, tapos they pass through the rivers, pumupunta sa dagat. May natural puwersa po yan, gravity. No? Ngayon, pag babarahin mo, gagawa ka ng dam, no? Yung dam na yun, siyempre, pipigilin mo yung tuloy-tuloy na daloy ng tubig, magkakaroon siya ng parang imbakan. No? Yung imbakan, makokontrol mo ngayon ang pagbagsak ng labas ng tubig dyan, patuloy dito sa ilog. No? Doon sa loob ng imbakan na yon, ng dam na yon, maglalagay ka ng mga turbina. No? Para paghulog ng tubig, no? Mapapaikot na itong mga turbina at magproproduce siya ng electricity. At biro nyo po, kung libo-libo po ang magawa natin na ito, ilang pong mga megawatts ang maproproduce natin na kuryente. Hindi lang yon. Pag nagkaroon ka ng imbakan ng tubig, buhat dito sa pinag-imbakan mo, pwede kang mag-construct ng tinatawag na tributaries. Parang mga kanal, no? Galing doon. At ididirect po yan sa mga daloy, sa mga lugar na nangangailangan po ng tubig. No? At tapos tuloy-tuloy ang kanilang production sa kanilang mga sakahan. No? At manggagaling po dito sa pinag-imbakan mong tubig. No? At marami pong mapuproduce dyan. Siyempre, dadami ang production ng iyong mga crops. No? At pag nangyari po ito. At sa isang ilog po, hindi lang isang dam ang pwedeng makonstruct. Kuminsan 2, 3, 4. No? Depende po kung gaano kalaki ang ilog na yan at gaano kalakas ang daloy ng tubig. No? At pag nagkaroon ka ng ganitong imbakan, tatandaan nyo po, kadalasan nagkakaroon tayo mga dilubyo. No? Nag-overflow kasi itong mga ilog na ito. Dahil sa lakas ng ulan, nag-overflow po yung mga ilog na yan. At pag nag-overflow, ang daming nalulunod at napipinsala.
Tapos ito, nagkakaproblema tayo, ito na yung national disaster at nagdadala-dala ng mga supot ng mga goods. Ganito po ang nangyayari dyan. Ngayon, kung minsan, meron tayong isang dam, no, katulad ng nandito sa may pagbandang lampas ng ng Marikina, punong-puno na po dahil sa lakas ng ulan. Hindi nila mapigil. So, kailangan magre-release sila ng tubig. Pag-release nila ng tubig, eto na, nagkakabaha-baha na po dito sa baba. Bakit po ganyan? Kasi po kulang pa ng isang dam. No? Kung maglagay ka pa ng isang dam, hindi basta-basta mapupuno lahat yung dam na yon. No? So, kulang ka sa infrastruktura at kulang ka sa pagpaplano. No? Ako po ay hindi inhinyero. Sentido común lang po. At pag nakita mo itong mga at pag magbasa ka ng konti, maiintindihan mo kung ano ang serbisyong magagawa ng paglalagay nitong mga dam, pag-generate ng electricity, no? At magagamit mo ang tubig para sa sakahan. Altogether, kanya itong infrastructure na ito na pinag-uusapan natin, no, has to do with massive food production. Yan po ang importante. Kanya po natin sinasabi, do it now. Matatapos ba yan sa panahon nitong president? Hindi. Hindi ko sinasabing lahat ito magagawa. Pero umpisahan po natin. No? Para ito ang papagpatuloy ng mga sunod-sunod na mga administrasyon. No? Because it is a good thing. And more energy means more food and more industry. No? Pag mas marami kang available energy, no, bababa ang cost ng kuryente mo, no, at pag bumaba ang cost ng kuryente mo, makakapagpasok papasok na dito yung mga iba-ibang mga pangangalakal. Isa pa, ano pang infrastructure importante dito? Ito nga pangalawa, napaka-importante, paandarin po natin yung nuclear power plant. No? Yung nuclear power plant, malaking serbisyo po sa ating bayan yan. By itself alone, kung isasama natin yung tunay na pwedeng isama dyan tungkol sa desalination, hindi lang po babagsak at magiging mura ang ating halaga ng kuryente. Kung maglalagay ka ng desalination plants po yan. Ibig sabihin, yung tubig dagat, yung alat, no, papasok mo po dito sa desalination plants dyan, no, at gagawa siya ng potable water, tubig na maiinom at magagamit sa sakahan. No? At dapat, dahil nuclear nuclear power desalination plants, nanggagaling lang yan sa sobrang init na nagagawin ng nuclear power plant mo dahil gumagawa ka ng kuryente, di ba? Yung sobrang init na yun, ipapasok mo dyan sa desalination plants. Buong Central Luzon po kayang gawin ng tubig yan kasi 24/7 po, no? 24 hours every 7 days, no? ang takbo niyan. So tuloy-tuloy, gagawa ka ngayon ng mga malalaking kanal papunta sa buong Bataan, sa Zambales, sa Tarlac, sa Pampanga, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, aabutin ng tubig yan. Bakit po? Kaya po natin mag-produce up to 50 million gallons of water a day. No? Isa pong ilog na yan na malaki na tuloy-tuloy of fresh water coming from salt water. Pag binigyan mo ng katubigan ang sakahan, siyempre, tataas na naman ang produksyon ng pagkain. Paano naman natin pupunduhan ito? Tama ba yung papataasan nyo yung VAT ulit? Ang balita natin, itataas daw ni Duterte ang VAT buhat sa 12%, magiging 14% o 16%.
Huwag naman sana. Sana rumors lang yan. Hindi po. Tandaan nyo, ngayon, di ba galit na galit tayo kay Noynoy? Bakit? Nagtumaas na naman daw ang utang ng ating bayan. We owe 6 trillion pesos. Divided by nyo po yan sa dollars. Siguro aabot ka ng mga 120, 125 billion dollars ang utang natin. Pinagyayabang nun ng Department of Finance na bababaan na daw yung kasinungalingan. Hanggang ngayon po, nagbabayad tayo ng 12 billion dollars. Pero bakit po tayo nagbabayad ng ganyang kalaki? Dahil ang exchange rate po natin, buhat noon, nung panahon pa ni, nag-umpisa yan sa panahon ni Marcos, pinilit tayo ng IMF na mag-devalue. Ano po yung devalue? Yung palitan po ng salapi natin laban sa dolyar, no? Buhat ng 4 pesos to 1, naging 7 pesos to 1 kay panahon ni Marcos. Bandang huli, naging 12 pesos to 1. Tapos pagpasok ni Cory, tumalon yan sa 26 pesos to 1. Pagkatapos 28 pesos to 1, umabot ng 40 pesos to 1. Pagkatapos ni Cory, pasok na naman si Ramos, pinaabot niya ng 60 pesos, 60 pesos to 1. Tapos, dahil nakikita na siguro nilang nagkakamatayan na mga Pilipino, daan-daan nilang ibinaba na para at least huwag mong papatayin yung baka habang ginagatasan mo. Huwag mong papatayin, at least meron kang mapipiga pa rin gatas. So binabaan din nila yan ng mga 45, 47. Andyan na po tayo. Payat na payat yung baka, pero ginagatasan pa rin ng mga hunghang. Ngayon, dyan ang ibig ko sabihin sa utang, no? Hindi po nanggaling na meron silang binigay sa atin, no? Wala pong tayong talagang tinatanggap dyan. Ang nangyayari po dahil minamanipula nila yung palitan ng salapi, itong IMF tsaka ang Pilipinas, at pumapayag naman itong mga gagong central bank natin, yung mga gagong nasa NEDA at yung mga gagong nasa Malacanang, pumapayag sila. At lalo na yung mga bobong mga senador at kongresista, pumapayag dyan. Ano pong nangyayari? Siyempre, yung kakailanganin mong pesos para bumili ng dollar, no? Para ipagbayad dito sa dollar na utang, mas lalaki. Paano mong kukunin yung pesos pambili ng dollar para bayad dito sa utang? Tataasan mo ang buwis. Ang pinaka magaling na pangkolekta ng pesos para mabayaran yung utang na hindi naman talaga natin pinakinabangan, ang pinakamadali ay itong tinatawag na VAT na inumpisahan ni Ramos. Na si Ramos, siya yung advisor ngayon ni Duterte. Tapos nagkulang pa rin yung 10% ni Ramos. Pagpasok naman ni Gloria, ginawa niyang 12. Ngayon, magkukulang na naman yan dahil kinakailangan bayaran. Ang sinasabi ng economic team ni Duterte, gagawin natin 16 o 14. Wala na ba silang alam? Wala na ba silang utak become creative, no? Imbes na gatasan ang namamatay mong baka, no? Tayo yung mga baka Tayo yung baka. Tayo po yung ginagatasan at ilinalabas po lahat ng ating sustansya at namamatay na po tayo, no? Pero pipigain habang buhay.
na ito po yung tatlong agaran hakbangin. Yung pangatlo, we must declare a moratorium on foreign debt payments. Pag hindi tayo muna nagbayad dyan, yung $12 billion na hindi natin gagawin pambayad sa utang na hindi naman natin pinakinabangan, no? Magagamit po natin yan para buhayin ang ating ekonomiya, buhayin ang ating bansa, no? Dahil namamatay po no? Itong kanilang pinagyayabang na GDP niyan, hindi po nakakain yan. Yung GDP na pinagyayabang ni Noynoy cannot be eaten. Our people are starving. Don't they see that? Yan, the only thing we manufacture in this country are the statistics. Etong statistics na GDP, yan lang ang ating alam gawin. Pinapatay natin ang sarili nating mga mamamayan na siya ang may kakayanan bumuhay ng ating ekonomiya. That's why, tatlo po yan. Massive food production, energy, nuclear power plant, at pangatlo po, we must declare a moratorium on foreign debt payments. Pag nagawa niyo po ito, lahat ng corollary, yung mga kaakibat na programa, no, may kakabit na natin dyan at walang ibang pupuntahan ng ating bayan kundi kaunlaran. Well, Kabat, doon sa mga nabanggit mo, no, gusto kong puntusan itong about sa nuclear plant. We don't normally parang pinipresent yung ganito sa kuryente base dun sa kumbaga kung magkano yung kuryente, no? Pero bilangan siguro, Kabuch, para magkaroon ng idea yung ating mga tagapakinig kumbaga kung paano kamura ito. Isa sa mga naging usapan natin dito sa mga official ng NAPOCOR noon, I think this was 2 years ago or 3. Sinasabi nila at during that time is 12 pesos per kilowatt hour Kabuch ang kuryente. Ewan ko lang ngayon kung magkano na, no? Ang sabi niya, kung sakali lang daw na nuclear plant yung tumatakbo na ngayon sa bansa natin, no? Sabi niya 1 peso per kilowatt hour lang daw ganong kamura. So biglang nagulat kami nung Kabuch sa papunta tayo nitong Bata Nuclear Plant, no? Nakausap natin yung isang official ng NAPOCOR na wow, grabe, no? Parang sayang 11 pesos na ginagastos mo sa walang kakwenta-kwenta, no? Hindi lang yun sa pag 1 peso per kilowatt hour yon, no? The point there is lahat ng binabayad natin, kung nagbabayad ka ng 5,000, no? Kung nagbabayad ka ng 5,000, mabababaan mo yan talaga, no? Hanggang 500 o 1,000. From 5,000 to 1,000 pesos. Kakayanin at kakayanin, no? May problema lang tayo dito at gusto kong i-discuss yan later on. Pero Itong pagbibigay sa atin ng mga inhinyero, hindi lang po yung mga nakausap namin. Lahat po sa pagsusuri sa buong mundo, ganito po talaga ang cost ng generation of power kung nandiyan ka na sa nuclear. Lalong-lalo na po ngayon, nagkakaroon po ng mas episyenteng pamamaraan to produce. Wala pa tayo dito sa bagong teknolohiya. Ang pinapasukan pa lang natin yung nakatayong nuclear power plant. Ganyan na ang milagrong mangyayari sa ating available energy. Lalong-lalo na po pag pumasok tayo sa fusion, lalo nang pag pumasok tayo sa ibang bagong available na sa technology sa mundo, no? Kalemi. Kabot, gusto ko lang yung sundan yung pinaliwanag ni Bert, ni Ber. Tapos para maintindihan ng ating mga tagapakinig kung gaano talaga
kahalaga yung nuclear energy tsaka kung gaano talaga kamura, bibigyan ko sila ng datos na galing sa International Atomic Energy Agency. Ito yung kung ilang kilowatt hour ang makukuha mo sa 1 kilo ng panggatong. Yung ordinaryong kahoy kabot, yung firewood, makakakuha ka lang ng 1 kilowatt hour sa 1 kilong panggatong. So, yung coal na karamihan ginagamit natin yan ang makukuha mo dyan sa 1 kilo ng panggatong mo sa coal, makakakuha ka lang ng 4 na kilowatt hour. So, yung yung natural gas, medyo mataas-taas. Yung 1 kilo mo, makakakuha ka ng 6 na kilowatt hour. Ito kabot, yung uranium 235, 3% enrichment. Ang makukuha mong kilowatt hour yan, sa 1 kilong panggatong, 250,000 kilowatt. So, makikita mo yung kalkawan Ang laking diferensya. Ang laking diferensya Malaking diferensya. Actually, maski na ibaba mo sa 1 gramo yan, imbes na 1 kilo, lamang na lamang pa rin ang nuclear. Ito ang teknolohiya at siyensya na parang binara ang pag-iisip ng taong bayan. Parang binara, ginawang bobo ang taong bayan. Ginawang bobo ang mga liderato natin, mga politiko natin dito sa pananakot. At parang itinulak na ganyan na nandito tayo sa yung bang we are in a different era, no? Kumbaga, umaandar ang buong mundo sa modernization, tayo naman paatras at papunta tayo dito sa dark age, no? Ganyan po ang ginagawa sa atin. At ang nangyayari, nakakalungkot, kadalasan ang mga liderato natin, hindi nila nakikita ito at hindi nila nararamdaman. Tapos kumukuha sila ng mga advisors na mga may masasamang intensyon. Kung hindi masama intensyon, mga incompetent, walang kakayanan mag-isip. Yan ang nakakatakot. Kung ikaw, liderato ka, paano mo malalaman kung tama o hindi tama ang mga nagtuturo sa'yo, delikado yan. Kinakailangan nga, bago maging leader, medyo dapat pinag-aralan na nila. Hindi lang yung porket popular ka, dapat pag-aralan mo na. Ngayon, kung hindi ka nag-aaral, gamitin mo lang yung sentido común at hindi ka mawawala. Isipin sana ng isang leader, ano ba ang sistema na pipigil sa tuloy-tuloy na pagkamatay ng aming mamamayan dahil mahihirap? What is the system that will stop the death of people because of poverty? Umpisahan nyo lang dyan. Wag mo nang linalagyan ng iba-iba pang mga, gamitin mo yan at ako nakakasiguro aabot ka dun sa tamang desisyon. Kung sasabihin mo, kukuha ka nitong kunwaring eksperto o ito kunwaring ekonomista nag-graduate sa ganito at may doctorate dyan, puros kaunghangan yan ang mangyayari sa atin. At ang mangyayari, para kang nandun sa loob, what I call, you're inside a fishbowl. Walang ginagawa kundi paikot ka lang ng paikot. Alam niyo ba yung isda sa loob ng aquarium, ng bilog na aquarium ng isda? Nakikita niyo yung fishbowl? Hindi ba paikot-ikot lang yung isda doon? Walang pinupuntahan. Ganyan po ang nangyayari sa ating bayan. Paikot-ikot lang po dito sa loob ng fishbowl. Hindi natin nararamdaman yung fishbowl dinadala na dun sa toilet para i-flush, no? At magugulat na lang tayo bakit wala na tayong bansa. And this is what is happening, no?
We must study, and if you cannot run it, for God's sake, don't. No? Admit to yourself, then let us look for a way how this thing is going to be run. Anong nangyayari po? Na meron tayong gobyerno. Ang unang-unang atupagin ng gobyerno natin, pambayad sa utang na loob. Utang na loob. No? Ang unang-unang atupagin. Patay na tayo. No? How much time do the people have? Yung pong mga taong ginugutom, walang trabaho, walang makain. How much time do they have? Ihintayin pa po nila hanggang mabayaran na yung utang na loob. Yung mga iba, isang kahig, isang tuka, o minsan ilan araw na hindi kakain. Ano ba yung kinabukasan na ibibigay natin sa kanila? Okay lang ako dito sa sabihin mo yung mga droga, ganyan. Okay lang yun no? Pero sa akin, ang nakakatakot, naglabas ng 8-point economic program na carbon copy ng Noynoy Aquino administration. Ano bang ginawa nitong advisors niya? Ang kinuha niya, yun mga advisors na rin nung nakaraan administrasyon. Maski na hindi itong kay Noynoy, yung panahon ni Gloria, dahil ang daming tiga Gloria, ganyan din naman Parang pinulot-pulot na lang. Hindi ba panahon ni Gloria, naghihirap din tayo? Panahon ni Noynoy, naghihirap din lalo tayo. Pero ano bang pinapagyabang ni Gloria noon? Di ba yung kanyang GDP? Anong pinapagyabang ni Noynoy ngayon? Yung GDP niya. Anong papagyabang nitong administrasyon natin ulit? GDP pa rin. Hindi nakakain yan. Rereng, magandang gabi sa'yo, Rereng. Andiyan ka pa? Wala na. Well, Sir Butch, sa totoo lang, ang dami po kasing mga nakafocus lang ngayon, nakikita natin sa mga pahayagan at sa telebisyon, all about droga, all about peace and order. Parang nga pong katulad nung binabanggit ninyo parang yung presidente ngayon, inaasahan na lang nila na pigil ng mga kaguluhan, para na lang siyang pulis, para na lang siyang taga-sawata ng mga krimen. Ang dapat na dapat niyang tutukan bilang Pangulo ng Bansa ay yung mismong ekonomiya, dahil doon ang gagaling kung bakit po yung ating bayan ganito po ang nangyayari, nagkakaroon po ng kaguluhan, kapit sa patalim po yung ating mga mamamayan sa paggawa po ng kung ano-anong krimen. Katulad po nung lagi nating binabanggit, ano ba yung punot dulo ng lahat ng nangyayaring gulo o yung nangyayaring kahirapan sa atin o nangyayaring mga kung ano-anong krimen? Siyempre yung kahirapan, at yun yung talagang dapat na unang pagtuunan ng pansin, yung economic program po. Ang masaklap nga po yung 8-point economic program o programa ng uupo po ngayon, tila sabi nyo nga nakasandig pa rin at parang copycat nung nakaraang administrasyon. Ang hindi ko lang maintindihan ngayon, Sir Butch, kasi pinapalabas po nitong si Davao City Mayor Duterte na babaguhin pa rin daw po niya dahil yan wala pa naman daw, sabi niya sa mga interviews niya, na hindi pa naman daw po ito yung parang pinaka-finale at subject to change pa yung kanyang mga lumalabas na mga desisyon. Ako nakakasiguro ko hindi final yan, pero ang malungkot, no? Wag tayong aasa sa hindi final. Ang umpisa, diyan mo makikita yung direksyon, no? Yes, hindi pwedeng paliko-liko yung direksyon natin, no? Kinakailangan alam mo na kung saan patungo. Ngayon, hindi ko sigurado kung alam ni
President-elect Duterte na carbon copy lang yan, economic policy niya, dito sa nakaraan rehimen. Ang sinasabi, narinig ko siya sa isang interview, baka nagkakamali lang ako, sabi niya, kung hindi sira, bakit mo ayusin? In reference to the economic program, no? If it ain't broke, why will you fix it? No? Mr. President, it is broken. No? That is why there are people that are hungry and dying. No? That because that economic program is broken. It has to be thrown out the window and a new program be developed. No? If somebody told you that it isn't broken, no, then fire that person, because that person is not going to do good for you. When the people, pag ang mga tao hindi nakaramdam sa ayos ng kanilang kondisyon sa buhay, pag hindi nawala ang kanilang gutom, ikaw ang bibintangan, hindi yung tao mo. Correct. Pag hindi sila nakakuha ng trabaho, ikaw ang bibintangan, hindi yung tao mo. No? At pag namatay sa gutom at sa kahirapan at sa sakit ang kanilang mga miyembro ng pamilya, kayo po, Mr. President, elect Duterte, kayo po ang bibintangan ng tao at hindi yung tao mong nagbigay ng advice sa iyo. No? Utang na loob. Understand, no, that the reason this president, you were elected to this position because the people, all of them, no, punong-puno na po dito sa kahirapan. No? Alam nila na merong krimen. Alam nila na may droga. Isa riyan sa mga... Pero ang unang-unang nilang problema ay yung gutom. No? At gutom at sakit na nanggagaling dahil hindi sila makakain ng sapat. No? That is what is happening. No? Now, if we ignore this, minsan narinig ko sa interview, ewan ko kung tama yung napakinggan ko, para bang sinasabi ni President-elect na ang kahirapan daw, no, ay walang connection dito sa ekonomiya. No? Ang sabi niya, bakit? Porque mahirap ka ba? May karapatan ka ng pumatay ng tao? Ganyan ang reason. Hindi po ganyan dapat tayo mag-isip. Alam nyo po, when you look at the whole society, hindi po yung isang tao dito, isang tao dito. Hindi po karapatan na pumapatay ng tao eh. Alam nila yon, walang karapatan na pumapatay ng tao. Ang nararamdaman po nila yung hirap at gutom. Kanya kumakapit po sila sa patalim. Yan ang ibig sabihin natin ng kapit sa patalim. Dahil wala na po silang mapuntahan, hindi na po sila makahanap ng trabahong sapat, hindi nila mapakain yung kanilang mga anak, hindi nila mabilan ng gamot ang sarili nila at ang kanilang pamilya, dahil po napakamahal ng bilihin, dahil po napakamahal ng lahat at wala na silang mapuntahan o makuhanan ng pampabuhay sa kanila. Kapit po sa patalim, magnanakaw. At pag nagnakaw ka at meron kang hawak na patalim o armas, gagamitin mo dahil yung armas gumagawa ng pera. Yung armas gumagawa po ng pagkain. Hindi sapat na magnakaw sila, kinakailangan may armas sila dahil yung armas parang factory ng pagkain. Parang kapangyarihan siya. Ganyan po ang kanilang paningin, no?
please understand that our problem is a socio-economic problem. Nanggagaling po yan sa kahirapan. And dahil itong mga ekonomista na ilinalagay mo na naman sa iyong kabinete, itong mga pag-iisip nila, sila ang sumisira ng bayan ng nakaraan na 4 o 5 dekada. Sa akin naman, Kabots, yung saganang akin to, kung talagang sincere ang bagong administrasyon na ito, dapat ang gusto niya, umangat ang ating ekonomiya, ang unang-unang asikaso niya yung energy. Kasi dito natin nakita kung paano tayo naghihirap eh. Ngayon, isa sa nagpahirap sa atin, yung panahon ni Ramos na yung EPIRA, anong sa palagay mo, Kabots, ano bang dapat natin gawin dito sa EPIRA na ito? Ito pong pag-uusap natin tungkol dyan sa nuclear, sa mga dams, tapos ganito ang aayusin. Gusto ko pong alam sa ating lahat ng mga tagapakinig. Wala pong mangyayari dyan. Maski na yung pagpapaandar ng nuclear power plant, hindi po talagang magbabawas ng halaga ng kuryente sa atin yan. Dahil may batas. Yung batas na pinaitinulak nitong si Ramos, yung number 1 advisor ni Duterte. Yung batas na itinulak niya, yung EPIRA. Yung EPIRA po, ang sinasabi nitong batas na ito, lahat ng power generation, yung power transmission, tsaka power distribution, ay ibibigay sa pribado sektor, sa private investors. Hindi lang po yan. At dito sa EPIRA, ang gobyerno pinagbabawalan pumasok sa power generation, power transmission at power distribution. Hindi po pwedeng magpaandar at ang mag-manage o magtayo ng power plants ang gobyerno. Hindi po sila pwedeng magpasok dito sa transmission ng kuryente o distribution ng kuryente. Ang gobyerno, bawal po dahil dyan sa EPIRA law yan. Si Ramos, tinali niya ang kamay ng gobyerno para para madepensahan at matulungan ang taong bayan. Ang sabi dito sa batas na itong EPIRA ay pag pumasok daw ang gobyerno para protektahan ng publiko, is unfair competition to the private sector. Kasi ang gobyerno pag pumasok, bababa niya ang halaga ng kuryente. Siyempre gobyerno siya. Kanya ito pong mga pribado sektor mawawalan ng kita. At pag nawalan sila ng kita, malulugi sila at ang gobyerno lang daw ang makakatulong sa taong bayan. E di pues, kung ganyan, di tanggalin na natin ng mga lintik na yan, no? Ang ginawa po ni Ramos, nagpatalin siya ng kamay na ang gobyerno, hindi lang siya, ang mga lahat ng susunod na nasa good administration, they cannot protect the public because of this stupid law that is now protecting the private sector. And the government cannot stop them from increasing their rates. Hindi nyo ba nakita si Noynoy? Anong sinabi ni Noynoy? Nung nagtaas ang Meralco. Oy, reasonable naman eh. Reasonable naman yung tinaas niya eh. Hindi po ba? Kanya rin nasabi ko, eto na naman tayo. No? Ang advisor nito,
si Ramos. Ang kinakailangan niya, gusto niya ba talagang tulungan ng taong bayan? Pues, i-repeal niya yung EPIRA law niyan, no? I-repeal niya. O, kung hindi niya may i-repeal, buksan niya ang EPIRA na pwedeng pasukan ng gobyerno para maprotektahan ng gobyerno ang taong bayan. Na hindi tayo mamamatay dahil lang sa pagkaganid ng pribado sektor na kumita dito sa atin. That's why we're paying one of the highest, if not the highest, electricity rates in the world because of the treasonous action of this former President Ramos. Yang kanyang power purchase agreements, yang kanyang government guarantee, yang kanyang EPIRA, pinako niya sa krus ang taong bayan. Ngayon, eto na naman siya. Well, Kabot, naalala ko lang, no, nung binabanggit mo itong mga ekonomista, no, narito mo naman at nakapaligid sa susunod na administrasyon. Just para mga few hours, Kabot, nung matapos ang bilangan, nakita natin, narinig natin, o nabasa natin, no, ang isa sa mga interview kay President-elect Duterte, na kung saan mas gugustuhin niya raw itong hard investment. Ngayon, Kabot, yung nabasa ko ito, tilang para nakita natin parang sentido common yung nagsasalita, no? Kasi base doon sa kanyang argument doon, sinasabi pa nga niya, hindi ko kakausapin yung Makati Business Club sa lingwahe nila, parang ganyan, no? Tama. Kasi hindi naman ako graduate sa ganito, ganito, no? So basta sa kanya, para sa tingin niya hard investment. Kaso, Kabot, siya after na mga ilang oras na naman, nakita natin ito na yung economic program, no? So parang grabe, ang bilis, So hindi natin alam ngayon, Kabot, kung ano nangyari dun sa sentido commun. Alam mo, dun sa kanyang mga interview, you can see, sabi niya gusto niyang hard investment. Ang sa amin pong palagay, nung narinig namin ni Veria, napatalong kami sa tuwa. Bakit? Yung hard investment na sinasabi niya, kinakailangan itong mga investor magpapasok talaga ng pera at papasok nila sa mga pangangalakal, mga businesses, factories na ipapasok nila dito. Yung hindi hard investment na sinasabi nila, naglalaro lang sa stock market. Ang tawag natin yan, investment din. Na? Yung isa, sinusugal nila sa stock market, manipulate ng stock market para tumataas ang presyo, tapos ibebenta nila yung mga stocks nila, tapos aalis na sila pagkikitaan nila mga Pinoy. Pero yung hard investment, nakahanda kang maglagay ng pera dito, matagalan, magtatayo ka ng mga factories. Yun ang sinasabi ni Duterte nung umpisa. Ngayon, bigla-bigla, nung lumabas na itong 8-point na program niya, walang sinabit tungkol dito, no? Tapos, gusto niya pa 100% ownership ang mga ngalakal dito ng dayuhan, no? O bubuksan niya daw ang pag-aari ng mga assets ng Philippine corporations dito ng 100% na dayuhan. The mistaken belief there, ang talagang pagkakamali dyan, na pag sinasabi nila, papasok daw sila daw ang mag-aari ng mga factory. Ang iniisip natin na magkakaroon tayo ng trabaho. Hindi po ganyan ang mangyayari. I am 100% sure. Ang mangyayari po dyan, yan pong assets na bibili nila sa mga Pilipino, they will securitize this. Securitize. Yung gagawin po nilang ibabundle nila yan, tapos
mag-a-assign silang securities ng parang shares, no? Yung shares na yan, ibebenta ngayon yan sa Wall Street, no? Tapos, gagamitin nilang sugalan, no? Pagsusugalan nila yan. Sila, may mga bibili, meron din magbebenta, tapos lalaruin nila yan dahil meron supposed assets dito. Hindi po gagawa ng trabaho para sa mamamayang Pilipino yan. It is a looting mechanism. Looting. No? Para bang binuksan mo yung bahay mo para pasukan ng magnanakaw at kunin niya lahat ng nasa loob ng bahay mo. Ang kala mo, papasukan ka nito para bibigyan ka ng magandang kabuhayan. Hindi po, papasok sila para kunin yung mga pag-aari mo dun sa bahay mo at ibebenta yan sa labas. No? At ikaw, pag binenta nila yan dito sa Wall Street, milyon-milyon na ang may-ari ng bayan mo, ikaw wala kang pag-aari. They have done this time and again, in many different countries and in many different instances. Rereng, magandang gabi sa'yo. Boots. Yes. At sa mga taga the nation. Pasensya ka na, naputo kanina eh. Oh, okay lang. Kaya ako tumawag ka, Boots. Kasi ang tingin ko, mukhang yung inaasahan natin pagbabago sa administrasyon to, mukhang malabo eh. Well, umaasa pa rin tayo. Naku, alam mo kanya kung nasabi ito, ngayon pa lamang hindi pa siya nag-uumpisa, parang magulo ng takbo ng kanilang ng kanilang teamwork kung sabagay sa basketball. Mukhang walang gagawin nga nito. Baka basahan Peto Kepin eh. Pero sana nga, tulad ng sinabi ni Engineer Rojas, sana mayroong pagbabago. Pero kung tutusin, Kabuts, hindi ko hinihintay ang pagbabago ng mga namumuno na yan eh. Ang hinihintay kong magbago, Kabuts, tayong mga Pilipino, dahil nasa atin ang lakas eh. Kung tayo, halimbawa, tama yung ginagawa ng administrasyon, sama-sama tayong pupuri sa kanya. Ngayon, kung siya naman magkakamali, sama-sama rin tayong magkaisa, sabi sa kanya mali. Pag nagpumili siya, labas tayo para paalisin siya personal na tayo nagbabayad sa mga yan eh. Tama. Yan lang inasa ko kasi hanggat hindi tayo nagkakaisang mamamayang Pilipino, taka pa rin tayong masasabi dahil lalukohin lang tayo ng mga yan. Kaya makakabot, yun ang gusto ko mangyari na tayo magkaisa sa kabutihan at saka masama ang ginagawa, lahat tayo magkaisa, hindi ka mukha nung nakaraan, mga dilaw, iba yung mga dilaw eh. Ngayon sana wala ng dilaw-dilaw, lahat tayo Pilipino, magkaisa sa ikabubuti ng ating bayan. Very good. Yun lang, Kabut, maraming salamat. Sige. Alam niyo po, talaga pong apprehensive yung mga tao. No? Pagkatapos po, bigla-bigla po nagkaroon ng sitwasyon, pinagmumumuray na yung mga obispo ng Katoliko. Alam nyo, hindi po porque Katoliko ako, hindi ako sang-ayon yan. Pero kung ako yung advisor niya, boss, medyo daan-daan lang tayo pag ganyan kasi presidente na tayo. At hindi maganda sa politika yan, na pinagmumumuray mo itong mga to. Tapos, sasabihin mo yung Catholic Church is the most hypocritical institution that ever lived. No? Alam nyo po, of course, you're entitled to your opinion. No? You're entitled to an opinion. But it is not very good politics to be able to say that. And if you say that, and you say that about other sects, you say that to Iglesia, you say that to El Shaddai, you say that to Kibuloy, you say that to Born Again, you say that to the Islam, parang hindi maganda. So, kinakailangan siguro uminahon naman diyan dito sa presidente na siya, and it will only turn off people, it will not encourage them to give him support. He is asking for the people's support. Alam nyo po, yung pagboto sa inyo, like I was saying earlier, much of that vote came from Catholics. But
Not only because they were Catholic, because the Catholics know that this Sanabagan president of Noynoy Aquino, this guy is a bad person. He's not just a bad president, no? He is a bad person. Alam nila sinungaling siya. Alam po namin na gumagawa siya ng paraan para mangsuhol ng mga senador tsaka kongresista. Alam namin masasama din ng mga senador na tumatanggap ng suhol at gumagawa sila ng paraan para pahirapan ng mamamayang Pilipino. Kanya napakasama po nitong presidenteng to. Sinungaling na sinungaling. Dahil sa galit, no? At wala nang ibang mapilian ang taong bayan, ayaw nila yung mga ibang pagpipilian, sa kanya ibinuhos ang suporta na baka sakali maayos niya hindi lang po yung krimen, kundi yung sitwasyon tungkol sa kabuhayan, no? Dahil ang mas mabigat po sa taong bayan ngayon, yung kanilang kagutuman, sakit, at pagkawala ng trabaho. Ayaw na po nilang nakikipagsapalaran sa mga lugar na may gera, no? Ayaw na po nilang napipilitan pumunta sa ibang bayan para lang kumita, para yung kanilang mga anak ay mapakain nila. Hindi po maganda yon dahil nagkakandawendang-wendang yung pamilya nila. The people don't want this anymore. So they're hoping that out of this group of candidates, maski na isa, etong isang tao, binoto nila, maski nagmumura siya, mura dito, mura doon. Diyan na rin gusto ng tao dahil yung mura niya, parang yung tao na rin ang nagmumura sa galit. Ang problema lang, yung mura niya, dapat sana, mas marami pa sigurong bumoto sa kanya, kung ang minumura niya si Noynoy Aquino. No? Kung yun ang minumura niya. Yung mga iba, ayaw boto ng tao dahil ayaw nilang labanan si Noynoy Aquino. No? Eto, maski pa paano, pinapadaplisan niya si Noynoy Aquino. Dapat, kung sinabi nito, yung ginagawa ni Noynoy Aquino, napakasama niya, no? At panayang pagpapahirap sa taong bayan. Naku! Lalo pang bubuhos. Yang si Rojas, hindi aabot ng 9 million yan. Siguro, 1 million. Siguro, 2 million. Wala. 2. Hindi 2 million, hindi 200,000, hindi 2,000, hindi 200. 2 ang boto niyan. Siya tsaka yung asawa niya. Pati si Noynoy siguro, hindi siya iboboto. Ay, nako. But, because they were all silent and they were afraid to criticize Noynoy. Some were afraid, some were just hoping na kung mandaraya si Noynoy, sana silang paboran ng kanyang pandaraya, no? Kanya ayaw siyang diretsahin. Yan ang nangyari. Dito ilinagay ng tao ang kanilang pag-asa, no? So sana wag naman niyang biguin ang taong bayan. Wag naman niyang insultuhin ang kanilang pananampalataya, no? Baka hindi niya naiintindihan na sabi niya, sinabi na ng obispo, wag ako iboto, pero binoto pa rin ako ng tao. Alam niyo po, ang mga Katoliko katulad ng lahat, may sarili pong isip yan. Hindi porque sinabi ng isang obispo, yun na ang iboboto namin. Hindi po ganyan. Pero yung aming pananampalataya, may pagkaiba yan dito sa obispo. Our faith is different from the bishop. There are many of our Catholics
that do not like what certain bishops do. There are many even that are not happy with the cardinals that we have, because they are expecting something from them that they don't have the capacity to do. Itong mga kardinal at ibang obispo. May mga obispo po dyan matatapang. May mga ibang obispo politiko. May mga ibang obispo, mas magaling pa mamulitiko sa mga politiko, no? Pero yung pananampalataya po, kakaiba po yan, no? So I wish he does not mistake these individual people, no, from the Catholic Church. We are the Catholic Church. Lahat po. Maski na kayo po, Mr. President, kasama po kayo. Kung Katoliko kayo, kasama po kayo sa Catholic Church. Even if you say you believe in God but you don't believe in religion, pero kasama po kayo. Kayo lang pwede nyo sabihin, ayaw mo nang maging Katoliko, maski yung nanay nyo Katoliko, ayaw mo na, okay lang yan, nasa inyo po yan. Yan po ang binibigay po sa atin ng ating saligang batas. We have what you call freedom of worship. You can worship any way you want to. Maski pa paano ka mag-worship, pwede. Gusto mong mag-worship kay Satanas, pwede pa rin. Nasa saligang batas yan, no? Nasa saligang batas. Pero yung buong pananampalataya, tapos yan ang yung buong faith, no? Yun ang titirahin nyo. Medyo hindi po tama yun. Kasi yung pong ayokong mag-lecture dito sa separation of church and state. Pero I am sure government cannot sponsor a faith. Pero neither can government prevent people, no, from practicing their faith. No. Government cannot sponsor. Government should not be a religion as well, no? Katulad nitong ibang mga ibang Muslim states na yung kanilang gobyerno ay ano pa rin sa estado, no? Pero sa atin po iba. Yan ang garantiya ng ating konstitusyon. Dapat sa yung kanina binabanggit mo yung mga ilog na pagkukunan ng kuryente, ang tawag din yung mga mini hydro. Hindi lang mini. Hydroelectric. No? May mini, basta hydro. No? Kasi kabot yung presidente ako ng alumni, kausap ko itong si Antonio Nangel. Siya ang administrator ng isa sa mga write-up niya yan, yung mini hydro na yan, hydroelectric yan, yung manggagaling sa mga ilog, mga sapa. Meron siyang binabanggit sa akin, inventaryo ng mga ilog dun eh. Pagkatapos, nung maganda yung project niya pagkatapos, bigla siyang tinanggal ni Ninoy. Ninoy, tinanggal siya. Ngayon, sana kung ipinagpatuloy sana ni Antonio Nangel yun, pinakikinabangan natin, pang-community yun hindi lang, okay lang yun, community, mga sapa, mga ganyan, streams, no? Yung sapa, streams, di ba? Yung river, mas malaki yan, no? Pero yung mga rivers natin, alam nyo, marami yan, no? At ang mga mailalagay natin dito, hindi mini hydroelectric talaga, no? Alam nyo, ang nakakalungkot na balitaan ko, kailan ba? Itong si Noynoy, yung Angat Dam, binenta daw sa Koreano. Koreano na yan, dapat. Can you imagine? Tahimik na tahimik, biglang binenta sa dayuhan, no? Sus Mariosep talaga itong taong to, no? Ano yan
At itong mga kongresista natin, itong mga, nandyan mga sa lokal yan. Sino bang kongresista na nandun? Siguro siya pa siguro ang nag-broker nito. Parang nagkumita. Sino bang senador ang tiga doon? Ang Gatdam. Binigay na po sa mga Koreano yan. Tahimik na tahimik. Ay, naku, sabi ko. Ano yan treason sa aking palagay against national interest. Dito na nga tayo kitang-kita mo naghihirap na nga yung tao, tapos pamimigay mo pa sa dayuhan yan. Mahihirapan na naman ng tao dahil yung tao, yung mga yan sigurado kanya naglagay sila ng pera dito. Hindi lang kanya naglagay, kanya nag-invest, tsaka naglagay. Siguro linagyan itong mga tiga Malacanang, linagyan itong mga kongresista ng tiga doon, no? Para lang maitulak ito at makuha nila yung ang Gatdam, no? Hindi na tayong may-ari niyan, no? So, ang pagpapatakbo niyan, hindi mo na pwedeng sabihin kung paano mong gagawin, no? Unless sasabihin ng gobyerno, okay, amin ulit yan. Itong linagay mong pera dyan, babayaran ka namin. Pero we will nationalize that. And that's the other thing I want to propose. All of these power generating projects, all of them, the government must take it over again, no? And then yung mga taong nag-invest dyan, sasabihin, okay, ito bang ina-invest nyo, babayaran namin kayo. Hulugan, pero babalik namin sa inyo yung pera ninyo. Pero hindi po pwede, napapayagan namin kayo na tuluyan kayong magtaas ng halaga ng kuryente habang namamatay ang mga mamamayang Pilipino. Akabot siya kanina, no, napag-uusapan natin itong pinopropose ng pagtataas ng VAT, no? Nabasa lang natin ngayong kabuts, no? Ito'y pinopropose ng Department of Finance, no? Itong bagong comprehensive tax reform na kung saan ay kasama nga itong pag-i-increase ng value-added tax from 12 to 14. At kabuts, kasama rin dyan ay yung pag-expand ng coverage ng VAT. Kailangan daw isama na dito ang senior citizen at pati ang mga persons with disabilities, so yung PWDs. Alam nyo ba sa France ngayon, halos nagkaka-revolusyon niya dahil dyan sa pagtataas ng kinakailangan bayaran ng mga labor sector, no, sa kanilang halos nagkaka-revolusyon. Dito sa atin, pag itinulak ito, hindi ko malaman kung talagang magre-revolusyon na yung tao, no, pag tinulak nila ito, no. Sigurado tataas ang halaga ng bilihin at hindi lang 2% ang itataas niyan. Tataas yan, halos magdodoble po. Sigurado po yan. Itagaan nyo yan sa bato. Pag itinuloy nila yan, at ipipiliin nila ang panahon na ngayon. Nasasabihin nila, Boss, Mr. President, kinakailangan natin to, itulak mo to. At hindi mo na kailang maitutulak ito dahil ngayon, habang popular ka pa, while you are still popular, we will increase the value-added tax by another 2%. And while you're still popular, we will ask even all the senior citizens to pay this. While you're still popular. Well, Mr. President, pag tinulak mo yan, yung popularity mo, overnight, wala. Sabi nga ng iba, I hope that this government will not be like it was. We will jump from the frying pan to the fire.
ko lang ating mga listeners, no? Ito yung madalas nating binabanggit noon na kung saan patuloy tayong nagpapalit-palit ng liderato, no? Dahil sa hirap, etc., no, mga problema, korupsyon, at kung ano-ano pa. Pero ang hindi napapalitan itong economic policy, no, na napaka-importante. At ito nga, narito na nga papasok ng bagong administrasyon at makikita natin ganyan pa rin, no? Mas malala pa. Palala ng palala. Dito sa mga sumusubaybay sa ating sa ating programa, for over the years, alam niyo po, gano'ng katagal na po kami sa radyo, maybe 10, 12 years siguro, no? Hindi ko na mabilang ngayon. Bata pa noon si Cathy, saka si Ber. Ngayon, tatanda na nito mga to. At any rate, wala po kami palagi namin pong sinasabi. Nagpapalit tayo ng liderato, pero yung ating economic policy, hindi pinapalitan. No? Pareho pa rin. No? Yan. VAT. No? Nag-VAT si Ramos, nag-i-VAT si Gloria, at mag-i-VAT na naman itong si Duterte. Sana wag naman. Walang pagkaiba. Mahirap pa rin ang tao. Pero sabi nila, oy, mas delikado ngayon. Dahil ngayon, pag umangal ka, baka patay ka. Bigla-bigla magiging drug pusher ka na. Sana hindi naman ganyan, ano? Okay, we're going to read the text messages sent to us by our listeners. I hope that, their opinion is not necessarily ours, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, first text ngayong gabi, pati Benga Dam, binenta ni Pinoy sa K-Water, Korean-owned company. O, tinan mo, Benga Dam, di ko na alam kung saan yung Benga Dam. Pero yung Angat Dam, binenta rin dun sa ganyan. Ito ba yung company yan, K-Water? K-Water na. Sunod na text, Kabuch. Sorry, may hindi ka binabanggit na kailangan ng mga Pinoy ay population control. Pag dumami mga tao, baliwala ang food production na sinasabi mo. Text po ni Luis. Yan ka nagkakamali, partner. Alam mo, anong mas gusto mo, patayin yung tao para konti ang kakainin at hindi na tayo kailangan na, sino po ba yung nagtatanim? Di ba tao din? Kung pag pinatay mo yung tao nagtatanim, paano kakakain? Di ba? Hindi po ganyan. Population control is not an economic program. It is depopulation that is very, very bad. It's actually an evil program. Okay, good evening, Save the Nation. Tanong ko lang kung may time travel program ba ang Amerika? Text po ni Jerry ng Pasig. Okay, sunod na text. Gusto ko lang po batiin ngayong gabi ang Save the Nation movement. Magandang gabi po. Maayong gabi. Magandang gabi po. Wala akong marinig sa mga plano ni President Duterte tungkol sa ekonomiya. Kailangan may alam siya sa ekonomiya. Hindi sapat na magpupulis lang siya at papatinuin ng mga tao. That's right. No? Alam nyo, may mga sektor na parang linalagay lang siya na maging policeman ng buong bayan. No? Gagawin siyang tigahuli ng drugs, pushers, at ng krimen. At yung ekonomiya, ibibigay na lang sa ibang tao at yung mga ibang bagay. Sila nang bahala dyan. Sa palagay ko po, hindi ganyan dapat. No? Siyang presidente, lahat po yan dapat hawak niya. Kasi may connection po ang krimen sa ekonomiya. May connection po yan. At kailangan mailagay niya sa kanyang isip ito. Kanya po meron tayong tinatawag na kapit sa patalim. Ang tao, pag gutom, pag
mga dumadaan sa kahirapan, no? Nagiging desperate at kumakapit po siya sa patalim. Diyan po pumapasok ng krimen. Sunod na text. Good evening, Sir Butch. Sana po mag-file na ng whole departure order sa Bureau of Immigration laban sa AAA, Aquino, Abad at Alcala. Tsak, tatakas pa nga yan from Concerned Citizen Against Corruption o CCAC ng Central Luzon Chapter. Cover ka, Butch. Yan ang nakakatakot sa ating bansa. Pero antayin natin ang bago nating leader. Kung ano magagawa niya, sana ang corrupt mawala na para umunlad ang bayan natin. Text po ni Ronnie Rinco, taxi driver. Sunod na text, 2 p.m. Save the Nation Movement. Bakit si Ramos ay di napanagot sa ginawang pangungurakot sa bayan? Nabenta ang mga government property, Napocor, Fort Bonifacio, reclamation ng PIA Amari, Paskuhan Village, si GMA, PCSO, kulong na agad. Dapat. Ano ba yan? From Totoy Saudi ng Santa Maria, Bulacan. Sabi ni Nene Pimentel sa DZXL, si Marcos magnanakaw. Human rights violator, maraming kasalanan si Marcos sa bayan, kaya tutol siya ipalibing si Marcos sa libingan ng mga bayani or sundalo. Kinontra ni Nene Pimentel ang sinabi ni Duterte. Baka gusto ni Nene Pimentel masabihan siya ni Duterte, the loyalty to my party ends when loyalty to my country begins. Gaya ng sinabi niya kay Pastor Kibuloy, the loyalty to my friends and when loyalty to my country begins. Sunod na text, good PM, Kabuch at mga katipon at kabanwa. Grabe talaga si Bigong Duterte sa pagmumura sa mga bishop at Catholic Church. Sabi ni Bigong Duterte, kontrolin niya pagmumura niya, siya din pala ang babali nito. Minura na niya si Pope, leader ka na ng Pilipinas, kaya hindi ko siya binoto. Dahil unang-una pala, mura siya at sanggano pa kung umasta si Bigong Duterte. Kaya kung sino ang bumoto sa kanya, magsisi. Ron ng Bacoor. Ang may gusto lang sa Chacha ay mga traidor na negosyante, traidor ng mga Pilipino at mga dayuhang traidor na gustong manakaw ang yaman ng mga Pilipino, pero lahat sila ay makakarma ng Diyos na buhay. Okay. Manila Times. Okay. Good reads today. Ano yan? Manila Times. Analysis by Kalinga Seneverate, Singapore. Duterte's victory could bring hope to disillusioned Democrats from the U.S. across Europe and the Arab world to Asia. Young people are impatient with the inability of multi-party democracy to bring real change. If Duterte is able to keep the common man instincts and deliver in his promise, the Philippines could give hope to the 99% around the world that are becoming disillusioned with democracy. International press indicate in Manila Standard, its headline, election for sale, Expol XX, sell victory for 12 million to 200 million. Oh, God. Please pass. Yan po yung linabas ni Glenn Chong, no? Yung election for sale na sinabi na in-headline sa Manila Standard, at nagkaroon po mayroong nakita si Glenn Chong na meron siya yatang pruweba at dokumento dito na meron siyang kausap na ang sinasabi sa COMELEC, bentahan daw ng eleksyon, depende sa posisyon, umaabot daw ng 12 million para sa mga ibang mga kandidato, konsehal, ganyan, yun ang pinakamababa. At dito naman sa pagdating mo sa Senado, hanggang umaabot daw ng 200 million sa Senado. Sa Kongreso yata, magkano ba yun sa Kongreso? I think Congressman yata 30 or 40 million pesos, no? Ganyan po ang bentahan. Yun ang sabi, no? At hindi niya ilalabas yan kung wala siyang preba.
Si Pastor Kibuloy, malaking tinulong sa kampanya ni Duterte, pati kanyang private jet plane and chopper pinahiram niya kay Duterte. Sabi ni Mike Abe, spokesman ni Kibuloy, nagtampo si Pastor Kibuloy, wala. Tumalon yung text natin. Nasa na tayo? Banda rito sa baba. Sige na, mas yan na. Ayan. Okay, sabi ni Mike Abe, spokesman ni Kibuloy, nagtampo si Pastor Kibuloy kasi hindi kinausap at di kinonsulta ni Duterte. Sagot ni Duterte, my loyalty to my friends and when my loyalty to my country begins. Kaya sumagot si Pastor Kibuloy, hindi siya nagtampo kay Digong kasi alam niya ang ugali ng kaibigan niya. Si Duterte hindi pwedeng diktahan. Okay, so na the text, gusto raw ng barkada kong Filipino-Chinese ang 100% foreign ownership para mga inchik na ang maghari dito sa Pinas. Kawawang Pinas! Kabutsang Saudi Arabia ay 7 Pilipinas ang lawak. Pero 21 million lang ang mga Saudis, no? Tayo 100 million. Mayaman sila at iba't ibang lahi ang nagtatrabaho doon. Engineer ako. Alam mo, hindi dahil 21 million ng Saudi kanya mayaman sila. Hindi mo alam ang history ng Saudi. Ang gumawa ng Saudi ay ang Britanya, ang UK, no? Yan ang gumawa sa Saudi Arabia. Anyway, kung alam mo yung history, alam mo kung bakit sila ganyan at paano silang sinasabi nilang umuunlad. Okay, so hanggang ngayon po pinupugutan pa nila yung mga tao doon. At meron silang square, yung public square, na where they hang and chop off the heads of people. Up to now, they're in Saudi Arabia. Anyway, sunod na text, gusto ko lang po batiin ngayong gabi ang Save the Nation Movement. Ako po ay nagre-record ng inyong broadcast at inilalagay sa YouTube. Siya pala yun, Ray M. ng Metro Manila. Thank you po, thank you. Para dun sa mga gustong bawasan ng ating populasyon, mag-umpisa na po kayo sa inyong sarili. Sir Butch, sana po iparating ninyo yung hangarin ninyo na mabuksan ang Bataan Nuclear Power Plant para maibsan ang problema sa elektrisidad at iba pang kaginhawa ng buhay na dulot nito. Text po ni Noni ng Tarlac. Okay, sunod na text, buksan ekonomiya sa ibang industriya. Kesa naman habang buhay ng mga konyo at taypan na lang habang buhay. May control sa atin. Sa mga industrial parks, 100% foreign-owned, yung mga factories doon. Para umunlad dapat gobyerno ni Duterte, dapat mag-utilize ng mga likas na yaman natin. Diyan talaga tayo uunlad. At yung agrikultura na 11 million tao na kikinabang, dapat i-mechanize na ASAP, ipokrito si BCP. Magbayad kayo ng tax kung mahal nyo mga dukha. Huwag nyo tanggihan mga pasyente, wala pang deposit sa mga Catholic hospital nyo. Simbahan din nasa likod ng Antipur na K+12. Tuta si Brother Armin from JM Pabulok. Ibibigay sana ni Duterte ang DNR sa kaliwa. Kaso naalala niya yung Diwalwal Gold. Kaya kumambi at ibinigay sa militar na sunod-sunuran. Sunod na text, Kabutch, kung may form sa pagsabi niyo, paki-email po sa akin. Mabuhay ka, Professor Butch from Dante Lazatin, Pangrehiyon, Pangulo ng NIA. Upris, Irrigators Association Region 3. Lagi natin binabasa. Ayan, itataas daw ni Dominguez ang VAT. Sa Lidatex, Biday Kabutch at sa mga katipon, nagdesisyon na mga Pilipino nang maihalal si Mayor Duterte sa pagkapangulo. Ang boto buhat sa galit ng mamamayan, kina Pinoy grabing kriminalidad at pagbaha ng iligal na droga at grabing kahirapan. Ang programa inihanda ni Duterte ay may kakulangan. Ito ay yung walang prioridad sa enerhiya. Hindi niya nabigyan ng diin ang usapin sa enerhiya, kaya po nananawagan po kami kay new DOE Secretary Cusi at kay President-elect Duterte na pahalaga naman ang enerhiya, ang pagpapaandar sa BNPP at paggawa ng 5 nuclear power plant pa upang ang pagpapayabong ng ating agrikultura at industrialisasyon ay maisakatuparan. Text po yan ni Victor Mendoza ng Taal. Very good, very good.
Okay, ang ganyan na lang po tayo. Thank you for all the other text messages that we were not able to read. Sa ngalan po ng ating mga katipon dito sa ating katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radio mo nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan nyo kami ngayon ng Ora de Peligro ng ating bayan at ng buong mundo dito po sa ating katipunan. Hanggang sa linggo pong muli mga katipon, 7:15 to 9 p.m. Magandang gabi po sa inyo lahat.